So, eraptab po mga kapatid. At patuloy po tayo na nag-aaral dito po sa book ng First Chronicles. At patuloy na tinitignan, laging ang rason ng atin pong pag-aaral ay yung makita po natin yung pagkilos, yung ginagawa, di ba, ng Diyos na ito na atin pong kinikilala. So nalalaman po natin, siya po kasi yung pinakabida, 'di ba, sa banal na kasulatan, at kung papaano po siya nag-work, ano yung kanyang mga ginagawa, 'di ba, sa buhay ng mga tao na nandito, na pinapag-aralan po natin yung kanila pong mga buhay, na katulad din po natin, 'di ba, na wala naman talagang pinagkaiba yung buhay ng tao sa mga nakaraan, 'di ba, sa kasalukuyan at maging sa hinaharap, lagi nating nakikita, 'di ba, na walang po pwedeng maipagmalaki yung tao. Wala lang talaga, sa biyaya lang talaga ng Diyos ang lahat, magmula pa noon sa ngayon at maging sa hinaharap tayo umaasa. 'Di ba, sa biyaya ng Diyos tayo umaasa sa atin pong existence. So, patuloy nating tinitignan itong book ng Chronicles kasi pinaniniwalaan, 'di ba, na ang libro po na ito, ang mga sulat po na ito ay naisulat after na, 'di ba, ng captivity ng mga Israelita. Sa kung kaya't yung writer po nito na pinaniniwalaan na si Ezra, 'di ba, yung sumulat po nito ay nag-focus siya, 'di ba, dito po sa Southern Kingdom ng Israel. Marami siyang mga inumit, 'di ba, na mga kwento tungkol sa mga kings ng Northern Kingdom, o yung sinasabi pong 10 tribes, 'di ba, ng Israel na humiwalay sa Southern yung Southern Kingdom. At may mga naiko-connect lang minsan, nababanggit po sila pero in connection sa kwento po ng mga kings na nandito po sa Southern Kingdom, or yung kingdom ng Judah, So maraming inumit pero may mga inputs din itong si yung writer ng Chronicles na wala naman doon sa ibang mga books, or yung doon sa mga naisulat, particularly doon po sa book ng mga kings. So titignan natin itong kwento ng tagumpay nitong si David, at naisulat din po ito sa 2 Samuel chapter 8 verse 1 to 18. So sabi dito, pagkatapos nito, sinalakay ni David ang mga Filisteo at tinalo ang mga ito. Sinakop niya ang Gat at ang mga nayon niyon. So very familiar po sa atin yung lugar ng Gat. Alam po natin na dyan po nakatira dati yung kilalang higante, 'di ba, na si Goliath na tinalo nitong si David sa pakikipaglaban. At magmula pa noon, 'di ba, may mga issues na ng mga labanan tungkol sa Israel at tungkol dito po sa mga Philistines, or yung mga Filisteo, Sabi dito, tinalo niya ang mga Moabita. Ito nakakatuwa lang sapagkat alam po natin, 'di ba, na itong si David may dugo siya na Moabites, pero dito nakita po natin na sa kanya pong pagsunod sa Panginoon ay mas pinili po niya, 'di ba, na manindigan doon po sa panig ng Diyos, doon sa cause ng God, doon sa nais, 'di ba, ng Panginoon, doon sa nais ni Yahweh, kaysa doon sa panigan niya yung hindi tama, 'di ba, na ginagawa ng kanyang mga kapamilya, particularly itong mga
Moabites, no? At sabi dito, at sinakop ang mga ito mula noon, nooy pinag-utos niyang magbayad ng buwis ang mga ito. So yung ano nito, yung tagpo po na ito, no, marami pong sinulat doon po sa 2 Samuel, ano, kung ano po yung mga additionals, ano na kwento, ano ng ano na to, ng account po na ito. Pero dito kasi sa First Chronicles, kumbaga, inaano niya lang, no, may mga kinukuha lang siya na mga kwento, di ba, na may connection doon sa nais niyang ipaalam, ano, at lagi nating tatandaan na yung mga tao po na ito, na audience sa kapanahunan po na ito ng First Chronicles ay mga bago na, no, mga bagong generation na ito, no, yung mga anak-anak na, di ba, ng mga dating mga nauna na mga Israelita na nabihag, ano, na sa ibang mga lugar, no. Sabi dito, tinalo rin niya si Haring Hadadezer ng Soba sa labanan sa Hamat nang gusto nitong sakupin ang lupain sa may ilog Euphrates. So alam natin, di ba, na yung lahat ng mga tagumpay ni David ay hindi naman sa ganang kanya lang or dahil sa magaling lang siya sa mga pakikipaglaban or sa mga strategies na ginagawa, 'di ba? Kundi alam natin laging sinasabi sa atin, 'di ba, na yung tagumpay ni David ay dahil 'yun ano sa Panginoon, no? Sabi dito, nakasamsam si David ng 1,000 karwahe, nakabihag ng 7,000 mga ngabayo at 20,000 kawal. Pumili siya ng mga kabayo para sa 100 karwahe at kanyang nilumpo ang natira, no? Kawawa naman yung mga ano, no, yung mga kabayo, di ba, na hindi napili, kailangang lumpuin, di ba, para hindi na ito mapakinabangan. Pero alam po natin, no, na alam naman natin na hindi talaga sinasang-ayunan din, di ba, ng Lord yung pagkakaroon, di ba, ng maraming mga karwahe, ng maraming mga kabayo, kasi ang tendency po noon ay magdidepend po sila doon sa lakas, ano na pwedeng ibigay sa kanila ng mga ito, kasi sa kapanahunan po nila ay napakalaking factor po, no, sa mga digmaan, yung magkaroon po ng maraming karwahe, diba, at maraming mga kabayo. Pero dito nakita natin na yung kinuha lang po ni David ay yung mga po pwede po niyang sinabi doon sa other accounts na yung mga magke-carry lang ng mga karwahe, kasi may mga goods, diba, na kailangang i-travel, kumbaga nasamsam ito, no, na nakuha nila ito, no, mula doon po sa kanila pong mga nakalaban, no. Sabi dito, nang sumaklulo kay Hadadezer ang mga taga-Syria buhat sa Damasco, nilipol ni David ang 22,000 sa kanila. So napakarami nun, no, na nabilang, di ba, ng mga kasundaluhan, di ba, na meron ano yung Syria. Hindi ko alam kung ilan po yung recorded na sundalo ngayon, di ba, ng Israel, no? I don't have any idea, ano. Pero makita po natin ano na yung pagdating ng edad, 'di ba, na especially dito po sa mga Hudyo, 'di ba, ay pumapasok talaga sila sa army, ano, na marami tayo very familiar tayo, ano, sa mga buhay, 'di ba, na meron sila ano dito sa bansang ito, no. At nakikita po natin talaga yung kanilang mga ginagawa, ano, magmula pa noon hanggang sa kasalukuyan, 'di ba, na sitwasyon na kung saan ay parang hindi na yata sila namamahinga, 'di ba, sa dami po ng mga fronts na naka-open ngayon, 'di ba, na posibleng pumasok, 'di ba, dito po sa Israel at puminsala, ano. So
nakita po natin yung kanila pong pagbabantay, di ba tayo, maayos yung ating mga pagtulog, maayos yung ating mga kalagayan, pero may mga kasundaluhan, di ba, na talagang naka-assign, no? Malingat lang sila ng konti, di ba, sa kanila pong mga, sa kanila pong mga post, maaring maging malaking threat ito, 'di ba, sa mga mamamayan ng bansa po na ito, no? So parang kahapon lang, 'di ba, may bumagsak, 'di ba, na limang rockets yata dito sa Haifa mismo, at sabi ko nga kay Lola, bakit hindi na intercept, 'di ba? Parang bakit hindi, wala namang masyadong marami, 'di ba, na dumating, pero bakit hindi na-intercept? Ang kabutihan na lamang, 'di ba, ay wala namang matinding casualties, yung nangyari, 'di ba? Kahapon. So we don't know the reason kung bakit hindi na-intercept, 'di ba? Hindi natin alam kung ano ba yung nangyari. At magpapasalamat tayo sa Panginoon kasi alam po natin, 'di ba, na may address yung yung rockets nila, May address yung bomba po nila, So, yung mga kasundaluhan ay talagang tinitrain po yan. I don't know kung sino po sa atin yung may ang tawag doon, yung may experience, 'di ba, sa training. Sa atin kasi matindi naman yung mga training na ginagawa doon. Kumbaga parang sakitan lang naman yung mga ginagawa nila doon, 'di ba? Yung mga yung mga initiation, 'di ba, na mga ginagawa. Meron pa diyan yung napanood ko sa documentary, nilublob siya sa Poso Negro. May mga ganun ba, 'di ba, na parang dito kasi ay matindi po sila talaga sa pagte-training. Wala naman tayong nababalitaan, 'di ba, na mga inaabuso dito, na mga nagte-training. Kumbaga talagang tinuturuan lang talaga yung mga kasundaluhan dito, yung mga armies, kung paano yung kanilang mga ginagawa kapag dumating na sila doon sa actual na labanan. Sa atin iba parang nakakatakot lang talagang pumasok, 'di ba, sa mga training, kasi kung hindi ka lalaruin ng mga ng mga nasa yung mga officers, or maaring gawan ka, 'di ba, ng masama, maltratuhin ka, 'di ba? Parang may mga dito makikita mo yung mga sundalo, 'di ba? Naka-cutic sila, mahaba yung kanilang mga buhok, may mga tattoo and whatsoever, pero pagdating sa yung totoong labanan, 'di ba? Alam nila kung ano yung kanilang ginagawa. Hindi sila paanga-anga. Sa atin kahit mga pulis, 'di ba? Alam mo 'yon, hindi mo alam kung bakit nakapasa na pulis kasi wala man lang kaalam-alam sa batas, hindi pa memorize yung Miranda rights. Parang nakakalungkot lang, yung mga ganung mga bagay, Pero sa tunay na labanan, lalong-lalo na dito po sa bansa po na ito, makita po natin na kahit yung mga hahaba ng mga kuko na mga na mga kababaihan, ang ganda-ganda, naka-makeup, 'di ba, na mga meron po silang mga ginagawa, 'di ba? Nagbabantay po sila, 'di ba, ng dibdiban sa lugar na ito. We feel secure naman, 'di ba? Sapagkat ang Lord naman yung may hawak, 'di ba, ng mga buhay po natin. So sabi dito, tinalo nga nitong si David yung 22,000, 'di ba, sa kanila, At sabi dito, pagkatapos nagtayo siya ng mga himpilan ng hukbo sa Damasco na sakop ng Syria. Pinagbuwis niya ang mga mamamayan nito kahit saan. Si David ay nagtatagumpay sa mga labanan, ito sa tulong ni Yahweh, sa tulong ni Yahweh. Kung hindi lang sana magulo, 'di ba? Kung hindi lang sana pinagharian, 'di ba, ng mga fanatiko na mga nagsasabing mga warriors, or yung mga ano bang tawag sa nila, yung mga mandirigma nila, 'di ba, na sinasabi nila na nakahanda sila sa mga holy war. Di sana po pwede nakakapasyal din siguro tayo, 'di ba, sa Syria, 'di ba, saan pa yung mga lugar na sa Lebanon, yung mga ganun, parang sa Egypt, nang walang
pangamba, 'di ba? Nang walang pangamba, pero alam po natin, 'di ba, na magmula pa naman noon ay may mga ganito ng issue. 'Di ba? It is really a holy war. Pag sinabing holy war, 'di ba? Hindi lang siya basta basta pinag-aawayan yung lupain, no? Hindi yung lupain yung issue lang talaga dito, no, kundi yung talagang matinding hatred na, na magmula, hindi mo maipaliwanag kung ano yung talagang kinagagalitan, 'di ba, ng mga nais sumakop or sa mga nais pumatay, 'di ba, sa lahing ito, no. Sabi dito, ang mga pananggangyari sa ginto na nasamsam ni David sa mga alipin ni Hadadezer ay dinala niya sa Jerusalem. Dinala niya sa Jerusalem, no. Napakaraming tanso ang nasamsam niya sa Tibha at Kun, mga lunsod ni Hadadezer. Ito ang ginamit ni Solomon sa pagpapagawa ng mga tansong ipunan ng tubig, mga haligi at mga sisidlang tanso para sa templo, no. So kung titignan mo, 'di ba, yung mga kagamitan lang talaga doon sa temple, hindi naman kumbaga hindi naman sila banal. 'Di ba? Yung parang din, mga kaisipan din ng mga fanatiko, 'di ba? Dito na alam mo 'yon, magiging marumi sila kapag nakahawak sila ng Gentiles, 'di ba? Or yung mga kinakain ng mga Gentiles, yung mga kagamitan na ginagamit ng mga hentil, madidefile sila. I don't know, no? Kasi kung titignan po natin kahit doon po sa mga kagamitan sa templo at kahit doon sa mga tao, 'di ba, na nag-prepare, gumawa doon sa loob ng temple sa kapanahunan po na ito, mga hentil, 'di ba? Ang Lord lang naman talaga yung nagpapabanal sa kahit na anuman, 'di ba? Kahit na anumang kagamitan or kahit naman sino, 'di ba, na tao na nais niyang bigyan, 'di ba, ng kalinisan. So it is not the thing, no? It is the Lord, 'di ba, yung talagang may capacity na magpabanal, 'di ba, sa isang bagay or sa mga kagamitan, lalong-lalo na kapag ito po ay na-dedicate, 'di ba, sa kanya. Sabi dito, nang mabalita ni Haring To ng Hamat na nalupig ni David ang buong hukbo ni Hadadezer na hari ng Soba, sinugo niya ang kanyang anak na si Hadoram upang batiin si David sa Hadadezer. Batiin si David, si Hadadezer ay kaaway nito. Nagpadala siya ng mga sisidlang ginto, pilak at tanso, at ang mga ito inihandog ni Haring David kay Yahweh, no. Nasaan na kaya yung mga gintong ang dami-dami? 'Di ba? Kung papag-aralan po natin, ang dami-dami lang talaga, no. Mula po nung tayo nag-aaral, no, ng salita po ng Panginoon, kahit yung mga kagamitan nila, 'di ba, ay made ng ginto. Nasaan na po kaya yung mga yon, no? Nakakatuwa lang, 'di ba, na naisipin, kung nasaan na po ba kaya yung mga kasi kahit sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba, mahalaga po yung presyo, 'di ba, ng ginto, no. Kahit sa Pilipinas, napakarami daw ginto, nung araw. Nasaan na rin kaya yung mga iyon, no. At sabi dito, inihandog din niya ang iba pang nasamsam niyang ginto at pilak mula sa ibang mga bansa, mula sa Edom, Moab, Ammon is Jordan, Philistia at Amalek. So maraming mga nasamsam, 'di ba, na mga ginto itong si David, no. Si Abisai na anak ni Seroas ay nakapatay ng 18,000 Edomita sa libis ng asin, no. Kapatid ito, 'di ba, ni Joab. Nagtayo siya ng mga himpilan ng hukbo sa Edom, sapagkat ang mga Edomita ay nasakop rin ni David. Pinagtagumpay ni Yahweh si David saan man siya makarating, no. So ang dito ang nangunguna, 'di ba, na
na salita, 'di ba, na pwede po nating malaman ano dito po kay David ay yung tagumpay na meron siya ay bigay or kaloob ano ni Yahweh. Napaka-imposibleng mga bagay dito no, na ang dami-dami niyang ang dami-dami po niyang mga nasakop, ang dami-dami po niyang mga natalo, 'di ba, sa labanan. Pero ipinagdidiinan sa atin ng chapter 18 na yung lahat ng mga tagumpay po na ito ni David ay dahil si Yahweh po ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. So when that word speaks, 'di ba, sa atin, it is the same principle din na yung tagumpay na meron tayo or yung tagumpay na pwede po nating makuha, 'di ba, sa buhay po na ito ay dahil doon po sa Diyos, 'di ba, na si Yahweh. Kung nais niya na tayo po ay magtagumpay, wala po kahit ni isa na po pwedeng makahadlang, 'di ba, sa bagay na ito. So anong sikreto nating si David, bakit siya nagtatagumpay? Sapagkat nakikita po natin, 'di ba, yung puso niya na talagang gusto naman niya talaga, 'di ba, na maglingkod sa Panginoon. Mahal naman talaga niya, 'di ba, yung Diyos, no? Sa kabila ng kanyang mga failures, sa kabila ng kanyang mga struggles, 'di ba, sa buhay na ito, nakita po natin na nangingibabaw pa rin yung kanyang pagmamahal, 'di ba, sa Diyos. Sa paanong paraan po niya ito ipinakita? Never si David sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Never siyang sumamba. Wala tayong nakitang record na sumamba siya, 'di ba, sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba yung mga dinudiyos ng tao? 'Di ba? Maraming mga dinudiyos kasi yung tao eh. Yung salapi, yung relasyon, yung mga tao, 'di ba, yung trabaho. Maraming mga dinudiyos, 'di ba, yung tao. At never na nakita po natin na itong si David, nag-fail siya sa area ng kayamanan, 'di ba? Sa area ng yung alam mo yun, yung relationship niya, 'di ba, kahit pinagwiwikaan siya, 'di ba, ng mga masasama, 'di ba, hindi siya nagre-retaliate, hindi niya ginagamit yung kanyang kapangyarihan, 'di ba, upang parusahan kung sino man yung mga nakakasakit, 'di ba, ng kanyang damdamin, no, sa pamamagitan ng kanilang pagsasalita, no. Si Simei, nakita po natin kung ano po yung kanyang ginawa dito kay Simei, no. Maraming mga failure si David, 'di ba? Lalong-lalo na doon po sa kanyang pamilya. Pero nakita po natin, 'di ba, yung kanyang pagsisisi din sa area po ng kanyang family, sapagkat ito ay bunga, 'di ba, ng kanyang ginawa. Na tinanggap niya yun kasi pinagpauna sa kanya ng Lord, 'di ba, na ang magsasuffer yung family mo eh. 'Di ba, yung magsasuffer yung family mo, alam ni David ito. Kaya nung nararanasan niya, 'di ba, yung mga ganito pong pagsubok sa kanya pong pamilya, 'di ba? Alam niya na yun ay pagtutuwid at pagtuturo at consequence, 'di ba, ng lahat ng kanyang mga ginawa, 'di ba? Yung mga kasalanan niya, 'di ba, kasi nagfe-fail po siya doon po sa kanya, lalong-lalo na sa mga babae. Dito po siya talaga nagfe-fail, no? Pero nakita po natin kung babasahin natin yung mga awit, 'di ba, makikita po natin yung puso po nitong si David, na talagang may pagmamahal po siya talaga sa Panginoon, no. Sabi dito, naghari si David sa buong Israel at ito'y pinamahalaan niya ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Ng may katarungan at pagkakapantay-pantay. Bibihira po yung ganong klase ng leader na kaya po niyang kaya niyang gampanan yung ganito pong klase ng tungkulin, no, yung may katarungan, no, yung pipiliin mo kung ano yung may katwiran, kung ano yung tama, 'di ba, kung ano yung totoo, no, doon sa kanyang paglilid or doon sa kanyang
leadership, no? Yung magkaroon ng katarungan, 'di ba? Doon po sa kanyang pamamahala. Paano po natin malalaman kung ano yung katarungan, 'di ba? Kung ano yung may katwiran, no? So nakabase po ito palagi sa ating mga mananampalataya doon sa nais, 'di ba, ng Diyos. Kasi ang tao, 'di ba, hindi siya hindi siya robot, 'di ba? Meron at meron kahit ngayong mga hindi mananampalataya, alam nila mismo kung ano yung tama at kung ano yung mali, no? Pero marami yung pumipili doon sa mali kasi ang nakikita po nila, ito po yung magbibigay sa kanila, 'di ba, ng kaligayahan or ng joy, no? Pero ang pagsunod po sa Panginoon, yun po yung totoong joy, 'di ba, na pwedeng maranasan ng kahit na sino mang nagtitiwala sa Lord. Yung pagkakapantay-pantay. Ang sarap lang nito, 'di ba, sa isang pamahalaan na merong ganitong klase ng leadership. 'Di ba? May katwiran tapos may pagkakapantay-pantay. Walang mayaman, 'di ba? Walang mahirap dito sa Israel, 'di ba? Kahit yung sahod ng ang pinag-uusapan dito, 'di ba, yung oras, magkano yung minimum, 'di ba, kahit hakot ka lang ng basura or kahit na taga-ayos ka ng mga prutas, 'di ba, sa super, no? Kumbaga pantay-pantay, 'di ba, yung minimum nila, yung sahod nila. May mga ganon kahit tagalinis ka, 'di ba? Parehas lang naman kayo ng kinikita nung nakaupo, 'di ba, doon sa opisina, mas marami pa yung madalas kinikita, 'di ba, ng mga may sariling mga taniman dito sa Israel, no, yung mga farmers, kasi sila yung nagbebenta, 'di ba, ng kanilang mga goods, no, na kapag binili sa kanila ng super mas mamahal, pero kapag doon mismo sa field ay mas mura, no? Kaya kung papansinin natin doon sa mga places, 'di ba, ng mga Arabs, ay mas mura ng konti yung kanilang mga products kasi wala na yun patong, no? Diretso na kasi yun from the farm, tapos pumupunta doon sa kanilang doon sa kanilang mga makolet or doon sa kanilang mga store. Kaya nabibili ng mas mura, no? Ewan ko po sa inyo kung nakaranas po kayong magtrabaho sa mga lugar, 'di ba, ng mga ganito, ng malapit sa mga farm. Pero mas mura po pero kapag pupunta na sa super, syempre mahal na 'yon kasi kahit naman sa atin, 'di ba, marami na 'yon pinagdaanan, 'di ba? Marami ng pinagdaanan. Pero pantay-pantay, no? Pantay-pantay dito, no? Kumbaga, kung titignan mo, kahit mitapelet ka lang, pwede kang makipag-usap sa pwede mong sabihin kung ano yung gusto mo, kahit yung kausap mo mas mataas, 'di ba, yung pinag-aralan or whatsoever, yung mga manager, yung mga ganun. Parang masarap lang, no, yung mga ganitong klase ng dito. Ito yung masarap kasi, no, dito sa bansa po na ito. Unlike sa atin, puro ma'am, puro sir, 'di ba? Parang kung ikaw ay nagwawalis lang, 'di ba, sa mga streets, parang ang baba na, 'di ba, ng iyong katungkulan, no? So iba po dito, makakamiss lang talaga yung mga ganitong tagpo, 'di ba, sa lugar po na ito, may pagkapantay-pantay, may mga differences sila, 'di ba, pero pagdating sa sa klase ng pamumuhay na meron po sila, kahit paano, 'di ba, nakikita po natin yung pagkakapantay-pantay, no? Sa ibang mga lugar, hindi ko alam kung naranasan po natin yung mga muhan, 'di ba, sa ibang mga bansa. Hindi mo ako nangamuhan din ako sa ibang mga bansa, pero iba lang talaga dito, 'di ba? Iba lang talaga dito na na kahit yung amo mo, 'di ba, pwede mong pagalitan, 'di ba, kapag makulit,
Diba yung mga ganun, pwede kang, alam mo yun, yung pwede mong i-express yung galit mo sa ibang mga bansa, hindi mo yan po pwedeng gawin. Diba? Hindi mo yan pwedeng gawin sa Taiwan, hindi mo yan pwedeng gawin sa Hong Kong, sa Saudi. Diba? I don't know kung sa Canada, pwede po nilang gawin yon. Pero, grabe lang, grabe yung ganung klase ng, alam mo yan, yung pwede mong sabihin kung ano yung nararamdaman mo, pwede mong sabihin kung ikaw ay nagagalit, di ba? Yung mga ganon. Tapos, hindi ka sinasaktan, di ba? Pwede, kasi kung sumagot ka, di ba, pwede ka nilang sampalin, pwede ka nilang paluin, na katulad ng mga ginagawa sa mga Pilipino, no? Diyan sa mga Arab, na iba, yung iba, yung mga sa ibang mga Arab countries. Napakapalad po natin dito, sa bansa po na ito, na kung saan ay talagang nakikita po natin na ang pagpapala ng Diyos, ay maliwanag, 'di ba, na nakikita po natin, Kasi nga, 'di ba, kahit naman ganito po ang bansang Israel, alam po natin na ang lahat ng kanilang mga mga sinusunod, 'di ba, ay nakabase naman sa salita ng Panginoon, may mga may mga tao din naman na talagang sumusunod, dito po sa salita po ng Panginoon. Sa mga batas nila, 'di ba, makikita po natin na may mga connection din sa salita ng Panginoon, Kapag nagko-quote po sila, kahit yung Prime Minister, diba, may mga kino-quote po sila na mga verses mula po sa Scripture. Kasi napakasarap lang, 'di ba, yung wala naman tayong pwedeng mai-comment na hindi maganda, 'di ba, sa salita po ng Panginoon. Kahit yung Diyos na ito na kinikilala po natin, 'di ba? Iba yung kanyang ugali Iba yung kanyang katauhan Kaya nga tayo napapamahal, 'di ba, sa Lord na ito, sa Diyos na ito na siyang tumawag, 'di ba, sa Israel. Kasi wala naman siyang ipinapakitang mali 'di ba? Kasi kung papakita niya yung na siya ay Diyos na, alam mo yon, yung hindi pwedeng pagkatiwalaan, sino yung maniniwala sa kanya kung pinapakita niya na siya ay sinungaling, 'di ba? Pwede mo ba siyang lapitan or ialay yung buhay mo sa isang Diyos na sinasabi niya na siya ay sinungaling, na siya ay hindi nagmamahal, 'di ba? Na siya ay hindi makatarungan, na siya ay may itinatangi na mga na mga yung mga hindi gumagawa, 'di ba, ng kanyang kalooban, yung mga ganun. Pero hindi kaiba yung Lord na ito, 'di ba, na atin pong nakikita at atin pong nakikilala, sapagkat nasa kanya na po yung lahat, Kaya reflection sa atin na nag-aaral po nito, reflection ng buhay po natin as we look at these people, 'di ba, na nagkaroon din ng journey, 'di ba, nakasama po yung Panginoon, At nakita po natin na hindi po sila pinabayaan, 'di ba, ng Diyos, lalong-lalo na sa pangunguna po nitong si David, 'di ba, na pinamahalaan niya, sabi ng scripture, yung Israel, yung buong Israel ng may katarungan at pagkakapantay. So, hindi man tayo maging king, hindi man tayo maging presidente siguro or prime minister, 'di ba, sa bansa po na ito, or sa bansa na kung saan tayo dadalhin, 'di ba, ng Panginoon. Pero yung ganitong klase ng characteristics, 'di ba? Kasi we are leaders sa gustuhin man natin o hindi, meron at meron tayong pinamamahalaan. Meron at meron tayong pinangungunahan, Kung some of us ay maaring
yung tawag itinayo ng God, 'di ba, sa isang business firm, 'di ba, yung mga ganon. So may mga tao kang may mga tao kang nakakasama diyan, may mga tao kang nakakausap diyan, 'di ba, sa flat, may mga ganon din na kung saan magkakasama din tayo, may mga tao tayong mga kasama, 'di ba? May mga tao tayong mga nakakausap, 'di ba? Grabe din yung ating mga banding. We are leaders born leaders lang talaga, 'di ba, sa mundo na ito, no? So as we lead people, 'di ba? As we lead people, as we lead our families, as we lead yung ating mga co-workers, kahit hindi naman ang Lord ang nagbigay sa atin ng ganitong title, tayo yung ilaw at asin, 'di ba, ng sanlibutan. So we are leaders. We are really born leaders, 'di ba, sa mundo po na ito. Kahit saan man tayo station, 'di ba, ng Panginoon, sana makita din po sa atin, 'di ba, yung sinasabi po dito na katarungan. 'Di ba? Makatarungan ba yung ginawa mo? 'Di ba? Makatarungan ba yung sinasabi mo? Makatarungan ba yung ipinapakita mo? 'Di ba? Makatarungan ba kung how you manage your families, how you manage your job, 'di ba? How you manage yung mga anak mo? May katarungan ba? 'Di ba? May katwiran ba? May katotohanan ba? Mas pinipili ba, 'di ba, ng bawat isa po sa atin na mamuhay, 'di ba, alam na kasi natin yung hindi makatarungan 'di ba? Kaya kung alam natin yung hindi makatarungan, so mangingibabaw ngayon yung ating pagkaunawa kung ano yung katarungan. Kasi lahat tayo gusto natin ng makatarungang buhay, 'di ba? Makatarungan, yung may katwiran, 'di ba, na buhay. Ayaw nating nadidihado tayo, 'di ba? Ayaw nating nasasaktan tayo, 'di ba? So kung alam natin yung mga ganong klase ng feeling, so hindi rin po natin ito gagawin, 'di ba, sa iba, lalong-lalo na ang katarungan na ating pong pinag-uusapan po dito, 'di ba? Ay yung katarungan na sa Lord lamang po natin ito makikita. Kasi makatwiran siya 'di ba, na Diyos. Makatarungan yung kanyang paghatol, 'di ba? Hindi niya ginagamit yung marami kasing mga tao ginagamit yung emotion 'di ba? Sa paghatol ng mga bagay-bagay, no? Hindi naman hindi natin sinasabi, 'di ba, na perfect yung paglakad po natin sa Panginoon. Pero may mga instances talaga na yung emotions natin nangingibabaw. Kaya nawawalan tayo, 'di ba, ng capacity to think kung ano yung mga dapat nating gawin, 'di ba, yung mga nakalulugod, 'di ba, sa Panginoon. But as we learn this tonight, 'di ba, mga kapatid, mabuti na mamuhay po ang bawat isa po sa atin, 'di ba, ng may katarungan, 'di ba, ng may katwiran, 'di ba? At yung kapantay-pantay. Ang hirap nito sa plat na nga lang, 'di ba? Magkakaiba tayo ng mga ugali. Magkakaiba tayo ng mga gusto, 'di ba? Kasi magkakaiba naman tayo ng upbringing Magkakaiba tayo ng mga struggles. Iba-iba minsan, 'di ba? Talagang hindi mo lang talaga maiiwasan kahit nga sa loob ng tahanan, may mga hindi pagkakaunawaan 'yan kasi magkakaiba-iba tayo 'Di ba? Yan yung uniqueness natin, 'di ba, sa isa't isa, yung uniqueness natin doon po sa creation na meron po tayo sa Panginoon. Pero ang maganda sa ating mga mananampalataya, 'di ba? That in spite of our indifferences or yung differences natin, 'di ba? Ang nagbabind po sa atin is the love of the Lord. Yung katwiran ng God, yung tinitignan natin, yung pagkakapantay-pantay, 'di ba, ng pagtingin ng Diyos, 'di ba, sa bawat isa po sa atin in spite of all our indifferences. Napakabuti lang talaga ng Diyos, 'di ba? Kasi walang po pwedeng magmalaki wala lang talagang pwedeng magmalaki, 'di ba, sa harapan ng Panginoon, no? Pantay-pantay. Ang hirap nitong i-execute,
Kasi ang tendency talaga, meron kang taong magugustuhan, 'di ba? At meron ka ding taong aayawan. Pero si David nagawa niya 'yon at hindi lang 2, 3 o 10 tao. 'Di ba yung kanyang pag-i-executan nito. Ang pinag-uusapan po natin dito, libu-libong tao. Pero nagawa, paano niya yun ginawa? Sapagkat, di ba, nananangan siya doon sa kung ano yung sasabihin sa kanya ng Panginoon. And every time na nag-fail siya, yun ay yung hindi niya, yung paggawa niya na hindi niya ikinonsulta, di ba, sa Panginoon. Pero yung mga panahon na nagko-consult siya, 'di ba, sa Lord, kahit yung mga impossibilities na mga bagay, nagkakaroon ng posible, no, yung mga possibilities, 'di ba, sa buhay niya, sapagkat ang Lord, 'di ba, yung nagbibigay po sa kanya. Hindi lamang yung tagumpay, kundi maging yung guidance, 'di ba, sa lahat ng kanya pong ginagawa. Si Joab, sabi dito, na anak ni Sorayas, ay ang siyang pinuno ng hukbo, at si Jehoshaphat na anak ni Ahilod ang tagapagtala. So alam natin na si Joab, mga kapatid, ay hindi lang basta in-appoint nitong si David. Dahil, sige, pamangkin kita. So yung, yung anong tawag doon, yung devotion mo ay nasa akin kasi magkapamilya tayo. Hindi ganun yung appointment ni Joab na napag-aralan po natin dito po sa First Chronicles. 'Di ba? Merong instance, merong tagpo sa buhay ng hari po na ito at nitong si Joab at ang mga Israelita na yun na nung papasok sila, 'di ba, napag-aralan natin ito sa Jerusalem or sa Jebus na sinasabi. Ang sabi ni David, kasi anong tawag doon, yung delikado yung pagpasok nila sa lugar na ng Jebus. So sabi ni David, kung sino yung papasok, kung sino yung unang papasok, 'di ba, sa lugar na 'yan, alam mo 'yun, yung walang takot, diba? Grabe lang yung ginawa nitong si Joab, siya yung unang pumasok, no? Kasi sabi ni David, kung sino yung unang papasok sa lugar na yan, ay siyang gagawin ko, 'di ba, na pinuno ng hukbo. So pinatunayan ito ni Joab. At nakita po natin, grabe lang talaga itong si David, na kahit doon sa mga panahon na itong si Joab ay hindi nakaibig-ibig yung kanyang ginagawa. Pero si David, nakikita natin, hindi niya tinanggalan ito ng karapatan, 'di ba? Hindi niya ito pinarusahan, 'di ba? Hindi niya ito pinagwikaan ng kung ano-anong mga masasakit, 'di ba? Hindi niya ito sinagot ng mga bagay na hindi magugustuhan, 'di ba, nitong si Joab, no? Grabe lang, klaseng leader lang talaga itong si David. Nakaka-amaze lang talaga siya, 'di ba? Siguro sa akin hindi yun po pwede, 'di ba? Alam mo yon, yung mahirap kasing pag-aralan kung paano maging kalmado, 'di ba? Pero sa biyaya ng Panginoon, 'di ba, nakikita po natin na itong si David, nagtagumpay siya, 'di ba, doon sa area na iyon. So when we meet David in heaven someday, 'di ba, napaka sarap lang sigurong kausapin siya, 'di ba, ng tungkol sa mga bagay na pinag-aaralan po natin ngayon, no? So si Joab yung naging pinuno ng hukbo dahil doon, no, nakita natin na hindi in-honor ni David kung ano yung kanyang sinabi, 'di ba? May alam mo yon, may word of honor siya, 'di ba, na may kung ano yung kanyang sinabi, 'di ba? Hindi niya ito binabawi dahil nung hindi na naging itong si Joab, nung hindi na ito naging mabuti, 'di ba, or nang hindi na nagbigay, 'di ba, ng kanyang katapatan, 'di ba, gumagawa siya ng kanyang sarili, hindi laban bawi, 'di ba, itong si David, no? That speaks of his character and his trust, 'di ba, sa
sa Panginoon. Lord, ito yung ano ito yung pinuno ng hukbo. Oh, hindi siya perfecto, hindi siya perfect, 'di ba? Pero nakita natin na hindi niya ito tinanggalan, 'di ba? Doon sa mga unang portion, 'di ba, ng ano ng buhay, 'di ba, nitong si Joab, no? May mga ano din sa mga napag-aralan po natin, 'di ba, na may panahon, 'di ba, na kung saan ay talagang wala ng ibang resource kung hindi yung palitan, 'di ba, itong si Joab. Pero sa mga napakarami pong mga instances sa pagsasama po nila ni Joab na pinagpasensyahan po siya, 'di ba, nitong si David. No? So siya yung hukbo siya yung pinuno ng hukbo, at si Jehoshaphat na anak ni Ahilod ang tagapagtala. No? So meron siyang lang tagapagtala. Si Sadok na anak ni Ahitom at si Ahimelech na anak ni Abiatar ang mga pari. Si Seraya naman ang kalihim. So tignan natin, meron silang tagapagtala, meron silang kalihim. Sa minister, 'di ba? Ano yung mga tinatala nila, no? So, yun yung kanyang ginagawa, tinatala niya yung mga ari-arian, 'di ba? Tinatala niya yung lahat ng mga kwento, lahat ng mga pangyayari. Meron din silang kalihim. Meron siyang kalihim. Ang mga tagapangasiwa sa mga bantay sa hari ay si Benayas na anak ni Joiada. Ang mga anak naman ni David ay nasa matataas na katungkulan. So kung maglalagay ka, 'di ba, ng mga pwedeng makatulong, parang mga inchik ba, 'di ba, na sa isang company, mostly mga families sila. At alam nila, 'di ba, yung lahat ng kanilang mga ginagawa. Pero dito, nakita po natin, binanggit sa atin ng First Chronicles na may mga katungkulan din, 'di ba, yung mga anak ni David. So probably ay nakilala natin, 'di ba, yung mga anak niya, si Absalom, 'di ba, yung mga ganyan na nakita natin yung kanyang rebellion, 'di ba, sa kanyang ama. So na-train din yung mga anak nitong si David sa mga gawain or doon po sa mga katungkulan na ibinibigay, 'di ba, or ibinigay sa kanila ng kanilang ama, no? May mga failures din, 'di ba, dito sa mga anak ni David, no? At nakita natin yung pag-rise, 'di ba, ng ruling nitong si Solomon, no? Pero mostly ganun naman talaga, 'di ba? Tinitrain yung mga anak para doon sa gawain, kasi sila naman talaga yung nagra-run, 'di ba, sa kingdom. Ang alam natin, 'di ba, yung mga Saudis, yung kasi pamilya yan, 'di ba, yung apelyido na yung Saudi, 'di ba, yung lugar ng Saudi Arabia. Ano yan family name yung Saudi, 'di ba? Sila yung nagro-rule sa Saudi. Sila yung pamilya ito ng mga Saudis. No, Saudi yung kanilang apelyido. At yung mga trabaho, 'di ba, dinedesignate sa bawat member, 'di ba, ng kanilang family, no, yung mga rulings. Kahit sa Great Britain, 'di ba, ganyan din, tinuturuan yung mga within, 'di ba, doon po sa kanilang family or doon sa kanilang kingdom. So hindi kaiba itong si David na nagbigay din, 'di ba, ng mga matataas na katungkulan doon po sa kanyang mga anak. Hindi na pinangalanan sa atin, 'di ba, ng First Chronicles. So yun po mga kapatid yung ating lesson, at ita-type ko na lang po yung ating questions. I rev to po sa bawat isa.